Nako, heto na po mga kaubayan, paktay na, kulong lahat. Nako, nagulat sila at iyak dito po kay Attorney Mans Carpio. Sumobra na, Attorney Harry Roque. Kulong kayo ngayon. Nako, yan po ang ating aalamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto. Muli na namang babagsak ang mga dilawan mga kaubayan sapagkat eto po ang balita. Okay. Luestro, Sidania, Jokno at Dilima kabilang sa mga kakasuhan ng asawa ni BP Sara. Nako, ano sa palagay niyo mga kaubayan? Tama po ba itong ginagawa? Tama po ba yung ginawa? Okay? Ni Attorney Mans Carpio na kasuhan na itong mga House of Representatives na mga dilawan na sumusobra na mga kaubayan. Ayon sa pahayag ng kampo ni Attorney Mans Carpio, nakatakda siyang magsampa ng criminal complaint laban sa mga opisyal ng BSP, AMLAC at ilang miyembro ng House Committee on Justice matapos umano maisa publiko ang confidential bank records sa gitna ng impeachment proceeding sa laban kay BP Sara. Sinasabi ng iba, no? Sinasabi po ng ibang mga loyalistang dilaw, ayan mga kaubayan, nagmumukha kayong guilty yan kinakasuhan nyo sila, nagmumukha kayong guilty. Hindi po sa ganun mga kaubayan. Kahit pala mali na ginagawa nila, dahil posible kayong magmukhang guilty, hindi nyo napapatulan to. Kasi sumusobra na rin mga kaubayan. No? Sumusobra na po sila. Parang they are going beyond their power. Diba? Bakit? Above the law na ba ang mga ito para hindi kasuhan? Nako, maghihimas rehas na naman kayo. Itong si Dilima, ayaw pa rin tumigil mga kaubayan. Maghihimas rehas ka na naman, day. Diba? Kasi biruin nyo itong si Dilima, nagsalita patungkol po doon sa engkwentro ng mga makakaliwa, di ba? Nagsalita siya, talagang iimbestigahan niya daw dyan sa House of Representatives. Pero pagdating sa flood control, hindi naman niya nagawa yan, mga kaubayan. Di ba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan, mga karib natin. Sabi po dito ni Rodi Verso sa Timbola, no need for so many lawyers, just waive secrecy. Open up Sara deposit, compare and reconcile numbers. The only way to prove that is right or wrong. Ayan. Go Attorney Mans Carpio, ituloy po ninyo. Ayan, let them eat their own dose of medicine. Ayan mga kaubayan Isang kasilungalingan, hindi po totoo yan. Nandito ako witness sa kanila, ginawa lang nila dapat na trabaho nila. So walang makakasuhan isa sa kanila. Okay po, respect my decision, handa rin po akong protektahan sila. Lalo na po kay Idol, lalo na kay Idol, malinaw po ba? Ayan poprotektahan daw. Sinong proprotektahan? Yung mga dilawan? Anyway, it is your proposition. Sabi pa po dito Mark Joseph, tapos na kayo. Isa sa pinakamagaling na law firm sa bansa. Ayan, palakpakan po natin. If rules are being banned for political theater, then Carpio is right to drag it to court, not sit through the stage hearing pretending legally was followed. Yun nga ang dito point mga kaubayan, because they are all not following the rules. Diba? Nung sinabing bawal kayong bawal kayong hearing. Kasi clarificatory lang ang ninyo Kayong na-clarified na ninyo. Sabi nyo kasi, you know what, from the very beginning, sabi nila, tapos na dapat to nung sinabi nilang, okay, sufficient in substance, sufficient in ground, di ba? Tapos na yun kasi na-clarified na po nila na sufficient naman pala.
Tapos ayun pala mga kabayan, for it to become sufficient, for it to become more clarified, mag-fishing expedition pala sila dyan sa House of Representative. Ginagawa yung taong bayan, di ba? Sabi ko kanina mga karibin natin sa unang arangkada natin, muling pagbagsak ng mga dilawan. Di ba? Naalala nyo yung sabi ko kanina? Kung hindi nyo naalala, balikan nyo yung entrada natin kanina. Dahil nasabi ko po yun mga kabayan sapagkat eto po yung pangalawang balita na ating ibabalita sa inyo, na isi-share natin sa inyo. Eto po ang balita mga kabayan. Sabi po dito ni Attorney Edward Chico, political analyst po mga kabayan. Sabi niya po dito, unlikable at walang karisma. Risa malabo ang tsansa. Ayan, malabo ang tsansa ni Risa. Risa Hontiveros as good as she is or even as great as she is. Hindi siya masyadong likable. Aray ko po, masakit ito Kasi I think wala siya masyadong karisma ganun talaga. Sa bagay, kahit kayo mga kabayan, ano po ba ang, pag nakikita nyo sa Risa Hontiveros, ano po ba ang nararamdaman nyo? Gustong-gusto nyo po ba si Risa Hontiveros na makita? Or gustong-gusto nyong itapon si Risa Hontiveros sa ibang planeta para hindi na makabalik sa bansa? Diba? Parang ganun lang yun mga kabayan. Kasi pag nakikita mo si Risa Hontiveros, isa lang po. Teka lang Posibleng isa lang po ang naiisip ninyo. No? Pag hindi po PhilHealth corruption, ay corruption. Fake witness. Yan po, no? PhilHealth corruption at saka fake witness. Yan po ang naiisip ko First impression. Diba? Sige nga. Sino po ang may gusto sa PhilHealth corruption? Wala. Kaya tama to. Tama itong political analyst po ito. Sinasabi niyang unlikable. Oo, tama. Kasi wala namang may gusto ng ng PhilHealth corruption at saka yung mga fake witness na yan, di ba? Walang may gusto niyan. Yan po ang first impression ng taong bayan kay Risa Hontiveros. Di ba? Whether you like it or not, sige. Yan. Nung i-flash ko po itong picture ni Risa Hontiveros, ano po ang naisip nyo? Di ba? PhilHealth corruption ni Risa Hontiveros. Fake witness ni Risa Hontiveros. Yun po agad ang naisip natin. Bakit? Yun po ang ginagawa niya Diba? Ito po ang nagigimento ng ating mga kabayan patungkol dito mga karibin natin. Sabi po dito, in short, walang bitaw. Correct. Luis Christopher, sabi niya po dito, branded as Queen of PhilHealth and Insertion. Nako po tumpak, sabi naman po ni Malaya Filipina. Huwag ganon, attorney, louder, sabi po ni Gaga. Yan, mga kabayan. Sabi po ni Ben, sobra ka sa edit, Senator Risa Hontiveros. Hihihi. Tingnan niya natin, nasobrahan mga kabayan. Sino ba nag-edit itong inayupak na picture na ito mga karibin natin mas lalong pumangit Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? Just comment down below at syempre, eto na po, panoorin na po natin itong si Attorney Harry Roque ba? Kulong kayo ngayon, eto na, pasok. Nasasabi ngayon, lintik lang ang walang ganti. Ang parusa po na nag-aantay sa mga miyembro ng House Injustice Committee ay pagkakakulong na 3 to 8 years. Pinag-uusapan na nga sa ngayon ang planong pagsampa ng asawa ni VP Sara na si Mans Carpio ng mga kaso laban sa BSP, AMM, LC at ibang membro ng Kamara dahil umano sa paglabag ng batas dahil sa illegal na pagbubukas ng mga confidential bank documents noong nagdaang araw sa Committee on Justice. Pinuna rin naman ito ng isang kilalang kritiko ng administrasyon na si former spokesperson Harry Roque at sinabing maling-mali ang ginawa ng Kamara patungkol sa pagsasapubliko ng mga mahahalagang dokumento ng mag-asawang Duterte na alam naman umano nila na labag ito sa batas. Pinaringgan rin nito si Justice Chairman Luis Tro at sinabing balang araw
ay pagbabayaran rin nito ang mga kasalanang ginawa sa pamilyang Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Natin, abay, lintik lang ang walang ganti dahil nagsampa na po ng demanda itong si Attorney Mans Romulo laban sa Anti-Money Laundering Council at sa mga miyembro ng Injustice Committee dahil sa pagbubukas ng kanyang mga bank accounts. Ano ba ho sinasabi ng batas? Well, una-una po, no? Nakasaad po sa saligang batas, no? The people shall be inviolable in their persons, places, and papers. Kasama po dyan ang bank accounts. At ang nagpapatupad nitong provision ng ating saligang batas ay dalawang batas. Yung Bank Secrecy Law at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? Sangayon po dito sa talagang hindi po pwedeng isa publiko at buksan ang mga bank deposits to inquire upon ng walang court order, no? At sabi naman po sa AMLAC, hindi lang ordinary court order ang hinihingi. Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals at kinakailangan bago pa man ma-inquire upon o mabuksan o silipin, meron na dapat permiso ng Court of Appeals. Pero linabag po yan dahil nakita nyo naman, no? Dahil daw sa supina ng House of Injustice, talagang binuksan ang bank account ni VP at ng kanyang esposo na si Attorney Mans Romulo na sinabi So, ito mga kabayan, isa lang po ito sa mga nagpapakita, no, that this House Committee on Injustice, sabi nga ni Attorney Harry Roque, talagang they are bending the law just to get, just to get their intention, di ba? Lahat ay gagawin nila mga kababayan para lang matupad yung kanilang gustong gawin, yung goal nila. Ano po ba talaga ang goal ng House Committee on Injustice? Kasi ito, marami po ang nagtataka mga karibin natin, no, kung bakit ganito kahaba na ang proseso nila. Bakit may pahiring-hiring na sila ngayon? Samantala noon mga kababayan, no, minadali nila. Parang gusto nila, eto para sa akin parang ang gusto nilang iparating sa taong bayan, eto na kami ngayon, di ba? Kung dati minadali namin, ngayon patatagalin namin for them, no? For them to make, or for them to look, parang matatalino. Ayan, sumusunod sa batas. Okay? Pero ganun pa rin di ba? Pinatagal nyo lang, no? Pinatagal nyo lang, pero you are still bending the law. More and more. The more na tumatagal kayo, the more na nabebend yung law just to please those people behind this. No? Sino kaya yung mga behind this impeachment, mga kaubayan? Nako po. sa mas nauna kong broadcast na illegal, no? In fact, ng araw na binuksan ng House Injustice Committee yung kanilang bank account, sinabi ko na yan ay fruit of the poison tree. Dahil yan po ay hindi magagamit sa kahit anong proceeding, sa kahit anong pamamaraan, no? At yan naman po ay nakasaad sa saligang batas dahil walang court order, hindi magagamit. So malinaw po, ang kanilang intensyon ay siraan lang ng siraan ang ating VP Sara. So ang pinakakalat nila, mantakin nyo si VP Sara meron daw 6.77 billion. Pero yung 6.77 billion pong yan, gaya ng sinabi ni Attorney Glenn Chong, ay 20 years. At hindi lang po yan. Ang addition ng AMLAC, ibang klase, cumulative. So kung 1 plus 1 equals 2 at ikaw ay nag-withdraw ng 2, ang lalabas dyan equals 4. So sila, lahat ng transaction, ina-add up lang nila. So wala pong ibig sabihin yung 6.77 billion kasi hindi natin alam talaga kung magkano yung laman ng account, no? At Kaya nga mga kaubayan, ang best example niyan, lahat naman po tayo may GCash, di ba? For example, PayMaya or Maya, di ba? GCash or whatever na e-wallet mga karibin natin. Subukan nyo, okay? Yung buong transaction natin, di ba? Minsan nga, kaunti lang yung, for example, 10,000, 20,000 na pumapasok sa e-wallet natin, di ba? Naaano pa natin na may tawag dyan, di ba? Nag-i-exceed pa yung limit natin, di ba?
Kahit 100,000 yung will limit mo. Sabi mo, bakit naka 100,000 ako? Ganito lang naman yung perang kasi pa, yung cash in mo, yung cash out mo, lahat na yun, mga kaubayan, nagsasama-sama na yun. Diba? Oo. Nagpadala yung misis mo, diba? Yung kapatid mo. Papasok yun, mga karbi natin. Kahit paunti-unti, dahil na-add up, di ba? Kaya umabot sa ganun. Ibig lang sabihin, but I'm trying to point out, mga kabayan, yung buong transaction history, no? Buong transaction history, yung sa AMLA, mga kabayan. So, pero itong mga inayupak na mga ibang mga loyalista ng dalawang vlogger, no? Mga loyalista nga, okay? Na mga vlogger, pinapakalat po nila na ganyang kalaki. Billion pala ang transaction. Isipin nyo, 20 years ba yun? Sabi ni Atty. Harry Roque. Diba? Talagang aabot yan. Kung yung isang buwan nga sa ordinaryong Pilipino, nahihit pa yung malalaking numero. One point in time matapos magkaroon ng deposit at ng withdrawal. So, malinaw po na talagang ang gusto lang nila is shock factor, no? Papaniwalain ng taong bayan na sang kinuha ni VP Sara yung perang yan, pero unang-una, hindi naman po talaga yan ang sumatotal ng pera niya, no? Dahil kasama dyan, lahat ng transaksyon, deposit, withdrawal, ina-add up lamang. Pero ang importante po ngayon, saan magagamit yan? Kapag ang House Injustice Committee, dahil nga illegal ang pamamaraan ng kanilang pagkalap ng mga datos galing sa mga bank accounts sa mag-asawang Sara at Mansa Carpio, ay magsabi na merong probable cause for graft and corruption dahil po dito sa mga ebidensyang ito, pwede po talagang questionin yan ng mag-asawa. At kung yung lang ang basihan nila, yung mga AMLAC records na at mga bank deposits na nakalap, labag sa umiiral na batas at labag sa ating sarili na batas, pwede silang dumulog sa Korte Suprema para magkaroon ng deklarasyon na hindi po pwedeng magkaroon ng probable cause dahil ang ebidensya na di ko man magpapakita ng probable cause ay kinuha labag sa ating mga umiiral na batas. Kaya nga po, ako, ang tingin. So yan, mga kabayan, they are bending the law again, mga karib natin they are bending the law again. No, para ipakita lang sa taong bayan na ganito kalaki yung transaksyon over 20 years. Ay, grabe naman. 20 years na history ng transaction mo. Ipinakita. Anong problema doon, mga kabayan? No, I think wala naman problema doon. Ang problema lang dito kasi nga po, walang pwedeng magtanong sa kanila no? Walang pwedeng mag-rebut sa mga sinasabi nila. Okay? Nobody is allowed to question the Committee on Justice. Sinabi nila, fix na po ba yun? Totoo na po ba yun para sa taong bayan? Hindi pa. Kasi hindi pa nga hindi pa nasusubukan. Diba? Hindi pa nagtatrial, mga kaubayan. Hindi pa na-question yung credibility ng mga witness nila, ng mga documents nila. Diba? How they acquire the documents, it is being acquired legally or illegally. Yan, isang puntos din yan, mga kabayan, na posibleng pag-usapan. Kahit tayo, ordinaryong Pilipino lang tayo, no? Wala tayong alam sa batas. Pero syempre, kung nakuha mo yung ebidensyang yan, nanonood kasi ako ng mga investigative series, no? Kung nakuha mo yung ebidensyang yan, illegally, may consequences din po yan, no? Kung nakuha mo yung ebidensyang yan legally, no? Siyempre, the more legal na ginagawa ninyo, the more na makatotohanan sana. Pero ang problema dito, they are always bending the law. Lang ang problema. Anyway, kung ngayon, diba, nakita mo na yung numero, sa palagay mo ba nabawasan yung tiwala mo kay VP Sara? Nakita mo yung numero ng buong transaction, ng negosyo, ng lahat-lahat, no? Ng bank statement ni VP Sara at ni ang asawa niya. Ang tanong dito, mga kababayan, nabawasan ba ang tiwala mo kay VP Sara or mas lalo ka pang humanga dahil sa kakayahan niya?
diba? Na palaguin ang kanilang negosyo wherein in the future she can use, no? Pwede niyang gamitin yung mga na-acquire niyang experience, okay? Skills in doing business na talagang magpo-progress. Hindi gaya ngayon mga kabayan, hindi natin alam kung mayroon ba talagang direksyon ang ating bansa. Kung mayroon po ba talagang, may plano po ba talaga? May magandang plano po ba talaga ang gobyerno? Nagtatanong lang po tayo mga kabayan. Ano man po ang inyong opinion, reaction? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.